May mga kwento ng pag-ibig na nagsisimula sa hindi inaasahan. Hindi sa mga bulaklak, hindi sa mga pangakong ikaw na ang huli. Madalas, nagsisimula ito sa isang lalaking hindi naman talaga seryoso sa simula. Alam mo yung tipong, yung mahilig mang-asar, mahilig magpatawa, yung parang laro lang lahat. Pero sa kung anong dahilan, yun pa ang lalaking mas pinipiling mahalin ng babae. Bakit nga ba ganun? Bakit parang mas nakakaakit yung hindi sigurado kaysa sa laging sigurado? Balikan natin yung mga simula. Isang babae, seryoso, mahinahon, may pangarap. Tapos, makikilala niya yung lalaking may halong gulo, saya at misteryo. Hindi agad nagsasabi ng I love you, pero lagi niyang napapatawa. Hindi nagbibigay ng planong panghabang buhay, pero may paraan para maramdaman mong buhay ka ngayon. At doon nagsisimula yung kakaibang chemistry. Ayon sa mga psychologists, may tinatawag na arousal transfer. Kapag nakaka-experience ka ng excitement or thrill kasama ang isang tao, madalas napagkakamalan mong love yung nararamdaman mo. Kaya kung yung lalaki ay unpredictable, spontaneous, medyo pasaway, nagiging mas stimulating siya para sa utak ng babae. Hindi dahil mas gusto ng babae ang sakit ng ulo, kundi dahil sa bawat uncertainty, may emotional rush na bumubuhay sa kanya. At aminin natin, hindi lang ito tungkol sa biology or psychology. Tungkol ito sa puso. May mga babaeng sawang-sawa na sa mga pangakong napako. Kaya kapag dumating yung lalaking walang pangako, parang mas totoo. Kasi wala siyang kailangang patunayan. Wala siyang maskara. Siya lang. Totoo, magulo, pero totoo. At sa mundo ngayon na puno ng filtered perfection, yung ganitong klaseng katotohanan ay parang hangin na sariwa kahit amoy usok minsan. Pero ang tanong, hanggang saan umaabot ang ganitong klaseng pag-ibig? Hanggang kailan nakakakilig ang hindi seryoso? At kailan nagiging delikado yung laro ng damdamin? May mga gabi na tahimik ang mundo, pero maingay ang isip. At doon, sa gitna ng pag-iisip, nagre-replay sa utak ng babae yung mga simpleng sandali. Yung tawa ng lalaking di naman nagseryoso sa simula. Yung mga chat na may halong biro, pero may patak ng lambing. At unti-unti, hindi na siya sigurado kung saan nagsimula ang lahat. Kung kailan naging totoo yung biro, kung kailan nagbago yung laro. Ayon sa mga relationship experts, ang puso ng babae ay emotionally intuitive. Mas malakas siyang makaramdam kaysa magdesisyon. Kaya kahit alam niyang hindi naman siya seryoso, nararamdaman pa rin niyang may totoo sa pagitan nila. Hindi dahil bulag siya sa red flags, kundi dahil hopeful siya sa mga posibilidad. Sa bawat ngiti, sa bawat simpleng effort, nakakakita siya ng liwanag kahit sa dilim ng duda. Ang tawag dito ng mga psychologist ay emotional projection. Yung isip ng babae, gumagawa ng future version ng lalaki. Yung mas mabait, mas maalaga, mas totoo, kahit hindi pa naman siya yun ngayon. At minsan, doon siya nai-in love. Hindi sa lalaking ngayon, kundi sa lalaking maaari siyang maging. Kung tutuusin, may kabalintunaan dito. Ang lalaking hindi seryoso, madalas mas totoo sa sarili. Hindi siya nagkukunwaring perfect. Hindi niya pinipilit na maging ideal boyfriend. Kaya para sa babae, may kakaibang authenticity sa kanya. Isang kabalintunaan na ironic pero totoo. Mas nakaka-fall ang lalaking hindi nag-a-acting. At doon nabubuo yung tension. Yung babae naghihintay ng lalim. Yung lalaki nag-e-enjoy lang sa ibabaw. Pero sa pagitan nilang dalawa, may emosyon na hindi maipaliwanag. Parang apoy na pinitigilan pero lalong lumalaki. Sa puntong to, hindi
Hindi pa tungkol sa commitment. Hindi pa tungkol sa forever. Tungkol pa lang to sa connection. Yung kakaibang enerhiya ng dalawang taong nagsimula sa laro, pero baka sa huli, hindi na alam kung sino ang talo at sino ang unang tunay na nahulog. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mas malalim na psychological na dahilan. Isa na nakaugat sa childhood experiences at sa paraan ng babae kung paano siya natutong magmahal. May mga pag-ibig na hindi talaga nagsisimula sa ngayon. Minsan, matagal na pala siyang nakatanim. Doon sa mga alaala ng pagkabata, sa mga sugat na hindi na umiyak pero hindi rin gumaling. Kaya kapag dumating yung lalaking hindi seryoso sa simula, akala natin bago. Pero sa totoo lang, parang paulit-ulit na eksena sa pelikulang dati na nating napanood. Ayon sa mga psychologists, ang uri ng pag-ibig na hinahanap natin ay kadalasang nakabatay sa unang klase ng pagmamahal na naranasan natin. Kung lumaki ang babae sa tahanang kulang sa atensyon, madalas siyang ma-attract sa lalaking mahirap basahin. Bakit? Kasi sanay siyang maghabol ng pansin. Ang unpredictability ng lalaki, yung minsang malambing, minsang malamig, ay parang echo ng nakaraan, ng ama, ng unang pag-ibig, ng mga taong laging paalis. Hindi ito sinasadya, hindi ito kahinaan. Ito ay paraan ng puso para hanapin ang closure na hindi niya nakuha noon. Isipin mo, isang babae na minsang nasanay sa pagtitiis. Para sa kanya, ang pagmamahal ay hindi laging masaya. Minsan, ito'y pagsubok, pagkakapit, paghihintay. Kaya kapag nakilala niya ang lalaking mahirap basahin, may bahagi niyong puso niyang nagsasabing, ito yung pamilyar. Hindi man ligtas, pero kilala niya yung pakiramdam. At minsan, yung pamilyar na sakit ay mas nakakaaliw kaysa sa bagong katahimikan. At doon, nahuhulog siya hindi dahil sa lalaking iyon, kundi dahil may sugat siyang gustong pagalingin. Siya yung sugat na bumubulong. Siguro, pag ako ang minahal niya, ibig sabihin, kaya kong baguhin ang ganitong klase ng pagmamahal. Pero ang totoo, hindi trabaho ng babae na gamutin ang sugat ng nakaraan gamit ang lalaking hindi rin sigurado sa kanya. Dahil minsan, habang sinusubukan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa pag-ibig, unti-unti niyang nakakalimutang karapat-dapat na pala siya kahit wala yung lalaki. At dito nagsisimula ang gising, ang pagkakaintindi na hindi lahat ng kilig ay pagmamahal at hindi lahat ng hindi seryoso sa simula ay magiging seryoso rin sa dulo. Pero minsan, sa gitna ng lahat ng sakit, may kakaibang kababalaghan. May mga lalaking sa hindi inaasahang paraan natututong ma-inlove ng totoo. Walang makapaghanda sa sandaling yun. Yung oras na akala mo laro lang, pero biglang may tumama sa'yo ng hindi mo inaasahan. Yung lalaking hindi seryoso sa simula, isang araw mapapansin niyang hindi na siya makatulog. Hindi na siya makaporma ng jokes na dati niyang sandata. Kasi sa bawat tawanan nila, may bigat na sa puso. At sa unang pagkakataon, hindi na siya ang may kontrol sa laro. Kasi ganito yan, kapag ang lalaki sanay na sa mga laro, hindi siya madaling mahulog. Pero kapag nahulog siya ng totoo, ibang klase. Walang training, walang manual, walang takas. Ayon sa behavioral experts, ang mga lalaking hindi agad seryoso ay kadalasang emotionally guarded. Ayaw nilang masaktan, kaya ginagawang biro ang lahat. Pero minsan, may babae na tahimik lang, hindi nangungulit, hindi humahabol, at doon sila nadadapa.
Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa authenticity. Yung babae, hindi siya pinilit, hindi siya hinabol, hindi siya sinubukang baguhin. At doon siya unang nakaramdam ng kalayaan. Isang kalayaang, ironically, siya mismo ang gustong bitawan dahil gusto na niyang magstay. Makikita mo yung pagbabago. Yung dati niyang, "Good morning babe," na biro, biglang nagiging totoo. Yung mga simpleng tanong na, "Kain ka na?" biglang may halong pag-aalala. At kahit hindi niya aminin, nararamdaman ng babae na iba na to. Pero may kabalintunaan ulit. Kapag siya na ang unang nahulog, madalas huli na. Kasi yung babaeng dati niyang pinapasaya, natutong mag-ingat. Natutong hindi agad maniwala. At doon, parang nagpalit ng papel. Yung dati niyang laro, naging laban na. Pero laban na para ipaglaban siya. Nakakatawa kung iisipin, no? Ang lalaking hindi seryoso sa simula, siya pa yung unang nasasaktan sa huli. Dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-ibig na hindi niya pwedeng kontrolin. At doon natin nakikita ang irony ng relasyon. Ang babaeng dating naghihintay, ngayon siya na ang pinaghihintay. At ang lalaking dating tumatakbo, ngayon siya na ang humihinto. Pero sa pagitan ng dalawang pusong ito, isa lang ang tanong na natitira. Kapag pareho na silang totoo, may pagkakataon pa kaya na maging tama ang timing nila? Minsan, sa dulo ng lahat ng gulo, kapag pareho ng pagod ang puso, dun lang natin naiintindihan ng kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi pala ito tungkol sa kung sino ang unang seryoso o kung sino ang unang nahulog. Minsan, ang tunay na aral ay nasa pagitan ng dalawang tao na parehong nagkamali ng timing, pero pareho ring natutunang magmahal ng totoo. Kasi isipin mo, ang babae, sa una, na in love sa possibility ng lalaki. Sa ideya na baka magbago siya, baka matutong magmahal. At ang lalaki naman, na in love sa reality ng babae. Kung gaano siya kabuo, kahit hindi siya sinusubukang baguhin. Dalawang magkaibang klase ng pag-ibig, pero parehong totoo. Sa mga pag-uusapan na totoo, makikita mo yung pagbabago sa mga mata nila. Yung babae, marunong nang huminga bago magmahal. Yung lalaki, natutong manahimik kapag may nararamdaman. Parehong nag-evolve. Hindi dahil sa isa't isa, kundi dahil sa isa't isa. At doon mo marirealize, minsan kailangan talaga ng isang taong hindi seryoso sa simula para ituro sa iyo kung gaano kahalaga ang maging seryoso sa huli. Hindi dahil siya ang forever, kundi dahil siya ang nagturo kung paano ka dapat minamahal sa susunod. Kasi ang pag-ibig, hindi laging dapat magtagal. Minsan, sapat na yung tinuruan ka nitong mga bagay kung paano maghintay ng may dignidad, kung paano magtiwala ulit, at kung paano sabihin sa sarili, hindi ko kailangang habulin ang hindi pa handa. At kung minsan mang naisip mong sayang, tandaan mo, hindi sayang ang pagmamahal na naging tapat kahit hindi siya tumagal. Kasi kahit sandali lang, naging totoo kayo. At sa mundong puno ng pagpapanggap, ang pagiging totoo ay isa ng uri ng pag-ibig. Kaya siguro nga, mas naiinmaz ang babae sa lalaking hindi seryoso sa simula. Hindi dahil gusto niya ng sakit, kundi dahil gusto niyang maniwala na kahit ang taong walang balak magmahal, pwedeng matutong umibig kapag siya ang nakilala. At sa huli, hindi mahalaga kung paano nagsimula, kundi kung ano ang natutunan mo sa gitna. Dahil minsan, ang hindi seryoso sa simula ang nagiging dahilan kung bakit tayo natututong magmahal ng totoo sa huli.